Hello po. I am Joseph Flores Witchcraft and meron po akong panibago na namang update about po doon sa aking babala. So meron na naman pong incident, school incident na sinabi ko noong nakaraan. So 6 days ago and June 22, 2026 yung pinaka-original ko na post about sa mga incidents, about sa mga students and teachers. School incidents po. So isa po sa mga binanggit kong lugar ay nagkatotoo na. Diba sabi ko, mag-ingat po ang lahat ng school, especially sa Cavite. At yung isa pong binanggit kong lugar na Imus, yun, isa pong teacher sa isang school sa Imus, ngayon po ay nabalitang shooting po yung nangyari. I-add ko lang dito, shooting po yung nangyari, insidente doon sa Imus, sa school sa Imus. So yun po, he's fine. He's okay. I can sense po na he's fine naman. Pero sa totoo lang po, that's fatal injury and that's attempted murder na po. So discretion po sa mga makakapanood nito at makakapakinig. Medyo sensitive po yung topic natin ngayon. Viewers' discretion is advised as usual. Been doing this for 6 years now. So yun po. Panoorin nyo na mabuti to kasi may mga tips po ako sa inyo para mas maiwasan yung mga susunod na mangyayari. So ito, binanggit ko po na mga school ay babanggitin ko ulit. Hindi na po caption lang ha, kundi sa salita ko na po babanggitin. School po sa, again, Amadeo ulit. School po sa Alfonso. School po sa Silang. Mga school po sa Imus ulit. Sa Molino Bacoor, mga school dyan. Yun. GMA again. So ito pong mga school na to ay hindi ko nababanggitin specific kung ano school. Mas maganda pong makapag-ingat na lang po ang lahat ng school. Dahil ang aksidente na sense ko, yung mga nasense ko pong mga shooting, mga school incidents, mga all-out riot, mga bomb threats, kidnappings sa mga estudyante, mga kapahamakan na mangyayari sa mga guro. May mga nakikita pa po ako mangyayari. So I will be still continue doing this na magbabala as nakapokus po ako sa mga kliyente ko ngayon, nakapokus po ako sa mga medallion owners at sumumpa po ako na yun ang dapat kong gawin. Been doing that for 6 years and nawala po yung focus ko, but now I'm back. I'm really back. Pero hindi pa rin, titigil na po ako sa mga issue ng mga artista, titigil na po ako sa mga issue ng mga vloggers. Yan, yung mga nahulaan ko ng mga nangyari, yung mga binanggit kong pangalan noon na nagka-issue ngayon, ititigil ko na po yan. Pero wala naman din po kasing mangyayari kahit sabihin ko yung pangalan nila, hindi naman nilang papanood. Mag-aaksaya lang po ako ng laway at mag-aaksaya lang po ako ng panahon. Pero one life matter. Nabalaan ko na po sila at di ko na po paulit-ulitin lahat yan. So ang concern ko po rito ay para sa mga ordinaryong tao. Ito po yung mga dapat ninyong gawin para po hindi mangyari yung mga babala ko. Check your sons, check your daughters. Check nyo kung may mga nakaaway ba sila. O kayo mga students, mga students na may mga nabiro kayo, may mga nabully, may nakaaway kayo na hindi pa naayos, kausapin nyo na sila. Okay? Mga teachers na may mga nakaaway na magulang or may mga problema na kahit kayo mga teachers at mga magulang, kung may mga problema kayo sa mga teachers, mga personal yung nakaaway, may mga problema kayo sa pera or mga usap-usap na hindi nagkaintindihan, just ayusin nyo na po yan, reconcile nyo na po yan, make peace. Wala pong nakakamatay ho ang pride. Nakakapahamak po ang pride. Yan po ang pinakaayon na ayon ng Diyos sa lahat na kasalanan ng tao, yung pride. Temptation, He can forgive. Mistakes, He can forgive. Pero a sin, like pride, na hindi ka marunong humingi ng pasensya, ng patawad, yan po ang susi sa talagang ayaw na ayaw ng Panginoon. At sa lahat po ng aral ng relihiyon yan po talaga ang kahit kaninong pare at kaninong relihiyon nyo isabihin yan, yung pride po ang pinakagalit na galit ang Diyos at totoo po yan. So please, i-check nyo po yung mga anak ninyo.
Kasi napakadami. Ito sasabihin ko yung mga reasons kung bakit nagkakaganyan ha. Mahaba to at malawak to. So intindihin nyo na mabuti. May mga estudyante po ako nasisense na may mga galit sa magulang nila. Hindi lang po galit sa mga estudyante, kapwa estudyante. Most of the time napagbabalingan nila lang galit ang mga nakakasama nila araw-araw. Pero at home, hindi ko sinasabing lahat, pero sa 100%, 60% po doon, malaki po yung 60% ha. 60% po doon mga may problema sa bahay. Please, be peace with your children. At kung may mga anak po kayo na may mga special needs at diferensya sa pag-iisip, na yung iba naman kasi kaya, pero yung iba talagang student may mga umaatake na mga may psychopathic minds, please wag niyo po silang ilagay sa mga kids na nagpa-function as normal, 'di ba? Pero may mga classmate po akong gano'n na may something or special needs or special child or autistic, pero they're doing great. So, yun. Sa oras ko yung time ko nung estudyante pa ako. Pero ngayon ay may mga school na tanggap na mga evaluate nyo ng maayos. Okay po, i-evaluate nyo naman. Hindi naman po pagiging judgmental yun. At hindi po yun pagiging racism. Kumbaga syempre, hinahalintulot nyo lang yung kaligtasan ng mga estudyante. So, kung alam nyo may mga special needs sa mga anak ninyo, please, bigyan nyo sila ng special needs na school. Doon nyo sila ilagay. Pero, alam nyo naman yan accidents happens all the time. But, sa mga aksidenteng ganyan, syempre, ayaw naman nating mapahamak mga kabataan. Kung sa mga sa ating matatanda, pag tayo na-aksidente o na-incident, lungkot na lungkot tayo. Paano pa kaya sa mga bata, di ba? So, yun. Sa mga magulang naman, na mga anak wala nang ginawa kundi bungangaan araw-araw. Medyo bawas-bawasan ho natin. Kahit namumura sa, sige na, babay na, I love you. Konting ganun lang. Konting lambing lang. Wag laging amats na amats. At ang pag-iinitan ay anak pag natatalo sa sugal. Mga parents naman, mga teachers, may mga atraso sa pera. May mga pinagkakautangan. May mga sobrang teacher na kababait sa school. Paglabas ng school, demonyo na. May mga, baka meron po tayong mga tao dyan na sobrang sama ng loob sa inyo. At pinagbabalakan na pala kayo ng masama. Dahil sobrang sama ng mga sinabi ninyo at may mga malalaking atraso po talaga kayo. So kung may mga hindi pa po kayo naayos na from year ago, you'll never know, but I do. Yun po yung mga reason yan. Bantayan lagi ang mga anak. Siyempre kahit nasa school yan, kahit nasa ng mga teachers yan, nasa poder ng mga teachers, the school, sa second home nila, hindi pa rin po mawawala ang 24 hours nakatutok tayo sa mga anak natin. Tayo naman po, mga magulang, kung tayo po ay may mga problema na hindi natin kayang ilabas, ay wag muna po nang lumabas ng bahay. At mag-reconcile sa sarili para hindi lalabas ng galit at mapapaaway sa kung kanino. Minsan napapag-initan mga gwardiya. Siyempre may ibang gwardiya, may mga problema din. Doon humaan yung problema. Yung mga sinasabi ko parang simple lang, pero yun po yung punot dulo ng mga nasa sense ko It's the truth. The simple things na naririnig natin, simple things na yun lang pala yung dahilan niya. Pero hindi po kasi lahat ng tao nakakapag-cope ng ganun. Meron po mga tao na napupuno na sa buhay nila. May mga tao po na sobra na po nagiging violente, sa sobrang hindi na nila alam yung gagawin nila. Yung bigat na sila sa buhay nila. Bigat na sila sa buhay nila. Bigat na sila sa mga araw-araw na ginagawa nila. Maging estudyante man, teacher man, magulang man. Yun yung mga kaguluhan na yan. Pero yung about sa kidnapping at about sa bomb threats, ibang usapan na po yun. Yun na po ang dapat ay gladly naman yung mga ibang school naman na binanggit ko sa mga lugar na yan ay mahigpit naman, di sila basta-basta nagpapapasok at chine-check nila yung bawat bags, which is okay, pero syempre di sa lahat ng oras dahil kailangan pa po natin na mas maraming gwardiya sa mga school natin. Sa mga school po dyan, ang mga ang gwardiya iisa laang ay baka pwedeng dagdagan ho natin. Lalo na sa mga private school. Kaya kahit naman public school may budget naman kayo. Magdagdag pa po kayo ng mga tumanggap po kayo ng mga security guard na good ang presentable ba ang kanilang resume, na undergo talaga sa mental evaluation. Kahit sa mga school, mga teachers, ginagawa din dapat yan, mga estudyante. Yan, puro mga mainit din ang ulo mga tao ngayon, kaya nagkakaganyan. Yan. Kulang lang ho tayo sa pagmamahal. At ako yung gawin nyo.
na simbolo ng pagmamahal. Kaya nyo lagpasan lahat yan. Muli po, ako po si Jesse Flores Witchcraft. Gawin nyo po akong simbolo ng pagmamahal. Kung kayo po. Marami po akong kliyente and teachers. Okay, may mga kliyente po akong mga teachers. And sa tingin ko po ay ibaback up nila yung mga sinasabi ko. Dahil pansin din nila yan na mga teachers nila, mga ibang estudyante nila ay out of place. Kulang sa pag-intindi. Yun. So sa mga nakikita po natin sa Facebook, mga kung ano-ano, wag po tayong basta-basta magpapadala. Informative man yan or false information, maging open-minded po tayo. Okay po? So yun, napakadami pa po ako nasisense na mangyayari. At sana po ay mabawasan dahil sa mga sinabi ko ngayon. Sana may mga nakinig. Dahil yung school po, dito po talaga, yung mga school incident involving teachers and students sa Cavite po yung nasisense kong malala. Napakalala po dito sa Cavite. So wala po ako sinisisi, wala pong may fault nito. Ito po ay out of their control na, but they can avoid and they can prevent. Pwede po nila itong ma-prevent. At sana gawin po nila ako instrumento para po maano yung ganyan. Kailangan lang naman po ng konting, siguro magpa-announce kayo. Diba? Magpa-announce po kayo. Every morning na gagawin niyo yung mga bayang magiliw, mga respetadong bayang magiliw natin at yung mga sinumpaan nating attendance, pagtaas ng flag at pagbaba, bago ibaba ang flag, sana mag-announce kayo, mga teachers, yan. Kumuha po kayo ng mga speakers, yung magagaling mag-speaker, kahit vlogger yan, kahit sino pa yan. Or maganda kung faith healer eh. Kung may mag-iimbita sa aking school, sige, gagawin ko. If ever po mag-invite sa akin na mag-speech, kahit siguro mga 1 hour lang para sa mga estudyante, I will do it. I'll do it. Kahit libre, gagawin ko. Kahit libre, gagawin ko. O, yan po sinabi ko on my own expense, sa pamasahe. Sige, gawin natin yan. I think I can do this. Diba? I know I can do this. Na mag-spread ng love through words. Huwag po nyong masyadong pansinin yung pangalan kong witchcraft dahil yan po ay pangalan lang. I am Jesse Flores. I am Jesse Flores. Faith healer po ako. Witchcraft po ako na ginagamit ang aking kapangyarihan sa kabutihan. At maging simbolo po ako ng pagmamahal. Yun po ang gusto kong i-spread ngayon. Kasi ako nakakita ng mga yan. Ako po ang nakakita. Kaya malamang, it's my right. It is my right to call, not to call out, to give way more information or love to prevent this kind of tragedy from happening. Dahil ako po ay naging estudyante rin at napakasarap maging estudyante. Ako po ay magulang na ngayon at napakasarap maging magulang. So, alam ko yan. At hindi lang sa personal human experience ko, kundi sa spiritual, from my own power. Rinig ko yung mga iyak, rinig ko yung mga madudugo, yung mga sinaksak, pinatay, yung mga pagbabanta, mga masasamang isip, lahat yan narinig ko, lahat yan naririnig at nararamdaman ko. So yun, babala ko na yan noon pa. February pa lang, bago pa nga tumapak ang birthday ko, April, March pa lang, babala ko na yan sa mga school. May dumating pa ako sa point na mayroong school na nagalit sa akin at tinawagan ako. Dahil nga, yun nga kasiraan daw ng school ng aking sinasabi. Pero I know deep inside na they will need help. And if ever need nila ng help, I'm here. Dito po ako. Kaya ko pong magsalita para sa mga estudyante at kaya ko pong magsalita para sa mga teachers. I can do it. Show me, just let me do. Give me a chance to show you what I can do. The love that I can give. There's so much love in me that I can offer, that I can give away. Just to prevent this from happening. Dahil napakarami pa pong mga mangyayari.
May mga another shootings pa, mas malalang shooting, mga bomb threats na akala nyo threats lang pero nangyayari na talaga kasi may nahuhuli na. Nakakapagdala na ng mga panaksak, mga baril at mga bomba sa loob ng school. May mga away ng mga teachers versus students. Mga lihim na malapit ng mabunyag, na nakakatakot, nakakapangilabot, nakakadiri. Mga awayan na mangyayari, mga school versus school. Yan. Dati kasi noon, mag-away man, magsuntukan man ng mga estudyante, bati-bati na rin yan eh. 'Di ba? Noon may bully ka, palagan mo lang, kahit natalo ka, bati na kayo, nakuha mo na respeto eh. Part of life, 'di ba? High school life nga eh, 'di ba? Ganoon lang eh. Kaya huliin mo lang yung kulitin ng mga bully, magiging tropa mo na eh. Maintindihan mo na may pinagdadaanan din pala sila. Kailangan lang din pala nilang pagmamahal. 'Di ba? Eh ngayon hindi na po. Ang mga bully ngayon, tsaka mga nabubuli, papatayan na. Nagpapatayan na ho. Ganun po kalala ngayon. Pero hindi po natin dapat sisihin ang Gen Z. Bagkos, tayong mga millennials po ang may responsibilidad dyan dahil tayo yung mga nandito ngayon, di ba? Tayo yung nasa ahead ngayon eh. Kaya tayong mga millennial, huwag natin masyadong i-down yung mga Gen Z. Tandaan natin mga millennial, may mga anak tayo. May mga anak tayo na sila yung mga alpha ngayon. Yun ang kategory nila ngayon, alpha. So yung mga Gen Z, dapat ninonurture natin yan. Kasi alam natin, hindi lang natin dapat sa mga anak iparamdam. Kasi yung mga ganyan naramdaman namin noon yan, yung pamamalo, pangbubunganga, diba? Yung gat-gat ng teacher, yung daldal ka lang, daldal sa classroom, bigla na lang may lilipad sa'yo na eraser. Yun ay love language ng mga guro at yun ay love language ng mga magulang na pinaramdam sa atin, na ayaw nating iparamdam sa ating mga anak. Pero syempre, hindi lang natin dapat yung mga anak natin ang dapat nating inorture, kundi yung mga Gen Z. Dahil yung mga Gen Z na yan, mga wala rin yung kamuang-muang mo. Sila yung mga vulnerable ngayon. Pero yung mga napakabata ngayon, pwede mo nang makuha. Gets nyo yung sinasabi ko? Tignan nyo yung mga apps. Nakakatakot ho. Although wala naman tayong pakialam sa mga buhay nila. Pero nakakaawa, kakalungkot. Tayong mga Gen Z, tayong mga millennial, inorture natin ang mga Gen Z. Bagkus na ikumpara natin, tulungan natin, inorture natin yung mga Gen Z. Diba? Inorture po natin sila. Inorture natin sila, yung mga Gen Z, di ba? Tayo mga millennials ba? Tayo nakakaalam niya tayo. Tayo na yung pinagdaanan natin yan, nakasurvive na tayo. So yung mga tips natin para nakasurvive sa kanila, sa sila, tulong natin. Huwag natin ikumpara yung atin sa kanila. Dahil sila na mas nakakaawa ngayon. Totoo yun, di ba? May mga kliyente ho ako na Gen Z. Pero may kabata-bata pa, kliyente ko na. So, more than happy to help them. And syempre, kahit kayo, you would love to help. And let me help. You can help them by leading them to me. So, yun lang. Yun po yung isa-share ko ngayon. At maraming salamat po sa mga nanood. Sana po napanood nyo hanggang huli. Sana nagustuhan nyo yung mensahe ko. Sana may kabuluhan yung mga pinagsasabi ko ngayon. Para sa inyo rin po ito. I-prevent po natin yung mga mangyayari. Dahil nasa sense ko, kahit anong ganda na message ko ngayon, mangyayari pa rin yung mga yun kung hindi kayo makikinig. I-share nyo po ito para mapanood ng iba. At naniniwala po ako na may magagawang tulong tong video na to. Itong mga pinagsasabi ko. So yun po, I am very happy to say this in front of you. I'm Joseph Flores Beechcraft. Will always protect this country. Ako na po ngayon, gusto kong gawin sa pangalan ko ay hindi para katakutan, kundi para kagiliwan at gawing mensahe ng pagmamahal. Joseph Flores Beechcraft. Bye. Thank you for sharing and thank you po for watching. Thank you po.